Yan mga kapatid, narito naman po ako at muling magbabalik yan, upang magta-tarot card na naman at wala tayong ginagawa ngayon. At mamaya maya ay magsisimula tayo ng ritual yan sa mga client ko dyan na mga mga OFW, sa mga sa mga nagpagawa sa akin ng ritual. Kaya mamaya maya po ay gagawin natin at magre-reading po ako ngayon. Ayan. At ang ating topic ngayon mga kapatid ay ano nga ba ang nangyayari sa mga taong nananabuhay sa atin? Ano nga ba ang nangyayari sa mga taong nananabuhay sa atin? Ano ang mga nangyayari sa kanila ngayon? Kakamustahin natin. Yan. At hindi ako nakapagtarot naman nakailang araw dahil busy talaga ako mga kapatid. May mga inaayos ako. At may mga transaksyon ako na inuuna. Yan. Ano nga ba ang mga nangyayari sa mga taong nananabuhay sa inyo? Yan. Kasama na rin dito siguro sa akin. Collective to mga kapatid, pangkalahatan, para isahan na kung ano mga nangyayari sa mga taong nananabuhay sa inyo o sa atin. Yan, kukuha tayo ng 13 na baraha mga kapatid. 1, 2, 3, sinisipon pa ako. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ano nga ba ang mga nangyayari sa mga taong mahilig manabutahe diyan mga kapatid? Ano nga ba ang nangyayari? Yun, the Magician. Yan. Feeling ng mga taong ito na nagtagumpay sila sa kanilang ginawa na pananabutahe sa inyo mga kapatid. May mga nakikita ako ditong nagre-ritual pa ito upang pabagsakin ka. Itong mga taong nananabutahe sa inyo sa spiritual po. Meron din tao dito na naninira sa inyo mga kapatid, na akala niya successful sa kanyang paninira. Akala niya lang yun mga kapatid, na naging successful siya, pero hindi mga kapatid. Yan dito, yan, feeling tagumpay ito mga kapatid, feeling nagtagumpay ito sa kanyang mga ginagawa, pero hindi tumatalab sa inyo ito mga pinagagagawa nila sa inyo, mga anumang ritual, kung anumang ritual o kung anuman na mga dasal na sa iyo na ibinabato ng mga taong nananabuhay sa inyo, ay hindi ito tumatalab. Ang iniisip lang nito, tumatalab ito sa iyo. Isip niya lang yun, pero hindi po tumatalab. Maaring ito sa spiritual, nabaklasan ito ng kakayahan mga kapatid. Dahil may nakikita ko dito na pinagkulooban siya ng ating Panginoon o nasa taas ng ng kakayahang makapanggamot, ngunit ginagamit niya ito sa panlamang sa kapwa. Yan. Itong taong ito, mahilig din ito manubok. Itong tao ito, feeling nito sa kanyang sarili, siya ay makapangyarihan. Itong tao na ito. Yan. Mataas ang tingin nito sa sarili mga kapatid. Itong tao na ito. Ayan. Tingin nito makapangyarihan siya yung malakas. Ayan mga kapatid. Pero deep inside ito mga kapatid, durog na durog ito mga kapatid. Parang siya, parang sa tingin niya nasasapawan siya. Kaya pinilit nito na na gumawa ng kung ano-anong pamamaraan para mapabagsak ka, pero bigo ito. Itong tao na ito. Yan. Justice. Darating ang araw mga kapatid, ang taong nananabutahe sa inyo o gumagawa man ng physical o spiritual yan, ay magkakaroon ito ng hustisya mga kapatid. Itong tao na ito, maaring ito ay mga kapatid, maaring ito ay tawag dito,
magkakaroon ng hahatulan ito'y magkakasakit mga kapatid. Itong magkakasakit kasi ang taas ng tingin nito sa sarili mga kapatid. Mataas ang tingin nito. Ayun nga mga kapatid, kahit anong lakas mo sa espiritual, yan mga kapatid, di ka man natatablan ng bala, patalim, yan. Pero pag nadatnan ka ng sakit na di malunas-lunasan ay talagang ano yan mga kapatid, talagang mahirap yan gamutin. Itong tao na ito ay baka magkakasakit ito ng malubha o may dinadala na itong sakit itong tao na ito. Kaya itong ano ito, parang nagaano na lang siya, parang naghahanap na lang ng ano, naghahanap na lang yung tao na ito, parang naghahanap ng gulo ba na parang hindi niya pinapahalata itong mga nananabutahi sa inyo mga kapatid. Pero bibigyan ng katarungan itong nananabutahi sa inyo kasi hindi papayagan ng nasa taas na kayo ay gagawa ng masama, ng curse o scheme, ayan, na patuloy itong gagawa ng hindi maganda sa iyo. Hindi papayag at ang nasa taas, kaya bibigyan ito ng karampatang parusa. Maaring ito'y magkasakit mga kapatid. Ayan. O may sakit na yan ngayon. Ito kasi ang isang kinainggitan niya sa iyo. Kasi nagtataka siya bakit makadiyos naman siya o malapit naman siya sa Panginoon, hindi siya biniyayaan. Itong tao na ito ay nilamon ito ng inggit at galit, puot at kung ano man. Ito. Kaya nakikita niya sa iyo ang Page of Cups. Kasi lahat ng gusto mo nabibili mo, lahat ng pinapangarap mo nabibili mo at dumadating sa iyo, parang walang hirap sa iyo ang isang bagay na kung gusto mong makuha. Ito ang kinaiinisan nito sa iyo, mga kapatid. Itong tao na nananabutahi sa inyo mga kapatid. Sa ito, maaring nagkaroon ka ng pera, maaring ikaw ay umangat sa iyong trabaho, o kung ikaw man ay sa spiritual man ito ay ikaw ay nanggagamot. Nainggit ito mga kapatid, itong tao na ito, pero hindi niya pinapahalata na gitil ito sa galit itong tao na ito. Ayan, grabe ang inggit at galit nito mga kapatid. Ang tingin nito sa sarili ay ang tingin kasi nila dito ay nasasapawan sila. Ayan, nasasapawan, kaya nagagalit siya sa achievements mo, sa mga tagumpay mo, sa mga naipundar mo o naano mo sa buhay. Nagagalit ito. Kaya ginagawan ka nito ng kung ano-ano mga ritual sa spiritual. Maaring ito ay maaring duplikara ito. Maaring duplikara itong tao na ito. O, kumbaga, yung karunungan niya, tama naman ang karunungan niya, pero ginamit niya sa kaliwa o ginamit niya sa hindi mabuti, gawa nung nilamon siya ng inggit, galit, sama ng loob o kung ano man. Yan. Itong tao na ito ay kahit ito na ay napupuruhan na, ayan, napupuruhan na ito o sakaling hindi naman tumatalab ng mga ritual o dasal sa inyo, ay patuloy pa rin nakikipaglaban ito. Patuloy niya pa rin ginagawa itong pamamaraan nito, itong pananabutahi sa iyo. O maaring talaga ipinaglalaban niya talaga na siya yung tama o siya yung siya yung magaling, parang ganun ba, yung parang ang taas ng tingin sa sarili ng tao, parang ayaw pasapaw. Ayan, ayaw niya nang nakikita na na umaangat yung tao. Yan, pag nakikita niyang umaangat o nakikita natin dito na na parang ikaw ay nakikilala sa social media dito, ay talagang umiinit ang utak nito tuwing nakikita ka o nagla-live. Nababad trip ito mga kapatid. Di mawari kung ano ang hinihimutok nitong nananabutahi sa inyo mga kapatid. Pinaglalaban niya talaga ang kanyang
gusto. Yan, kahit di na tumatalab, kasi mga kapatid, kahit anong bira sa spiritual o sa physical, kahit anong bira ng tao, gawan ka man ng kulam, gawan ka man ng kung ano-anong mga sumpa, kung wala ka namang galit sa isang tao, yan, kung wala ka namang galit o hindi ka naman, wala kang paki sa kanilang ginagawa, ay hindi po tumatalab yan mga kapatid. Hindi po tumatalab, lalong lalo pag wala kang paki sa kanilang nararamdaman at wala kang ginawang masama sa kanila, hindi po tumatalab yan mga kapatid. Totoo yan. Yan po, kung gagawan ka man ng masama at di tumatalab yan at nagiging mabuti ka sa kanila, sama lang ng loob ang kanilang nararamdaman pag hindi tumatalab. Kasi wala kang ginawang masama sa kanila, sila yung pilit na gumagawa ng hindi mabuti sa inyo. Pinaglalaban niya talaga yung sa kanya na hindi naman tumatalab. Ayan. Kasi wala kang ginagawang masama dito sa kanya. Ayan. Maaring ikaw ay sinisiraan dito, maaring maaring binibrainwash ka sa mga kaibigan mo. Sa mga kaibigan mo, binibrainwash ka. Kaya galit na galit ito dito sa tagumpay mo, mga kapatid. Parang napag-iwanan siya ba? Napag-iwanan. Yan, Knight of Cups. Yan, gusto nitong mo mga kapatid na ang lahat ng pinaghawakan mo dito, yan. Yan. Gusto niyang kunin. Gusto niyang kunin yung kakayahan mo, yung pinag-aralan, yung alam mo sa spiritual, o kung ano man ang naipundar mo, gusto niya siya yung makikinabang ng lahat ng ng pinaghirapan mo, o kung sa spiritual man ito, gusto niya kunin ang kakayahan mo. Ayan. Gusto niyang kunin, pero hindi papayag ang ating may justice dito, kasi lahat tayo mga kapatid may kanya-kanya tayong pamamaraan sa, kung kayo man ay manggagamot, may kanya-kanya tayong pamamaraan na hindi pwede yung ibinigay ng ating Panginoon sa kanya o gift man niya sa kanya sa spiritual ay kukunin mo. Bawal yun mga kapatid. Maaring hinihigupan ka nito ng enerhiya, maring hinihigupan ka nito ng kapangyarihan, pero hindi tumatalab to mga kapatid, kasi yung depensa mo dito nakaselyo. Kahit nga binabasag nitong tao na ito, inaatake ka ng palihim tong tao na ito, hindi niya babasag-basag yung depensa mo mga kapatid. O maaring sa physical man dito, o kasi dito mga kapatid, ang dami mong meron kang pangontra na matibay na hindi nila kayang basagin. Yan. Kasi ang gusto talaga ng tao na ito, napabagsakin ang isa sa inyo. Yan, pabagsakin. Kaya patuloy na nananabutahi ang mga yan. Kasi ito, isa dito sa kinakainggitan niya. Kasi takot itong baka umangat ka sa buhay. Yan. Ito kasi ang isang kinaiinisan niya, na unti-unti mo nang natutupad ang iyong mga ninanais at pinapangarap mga kapatid, kahit paunti-unti lang. Ito ang kinaiinisan niya. Yan. Ito mga cups na ito, 9 of cups. Yan. Ito yung isa niyang kinakainisan, yung mga achievements mo mga kapatid. Gusto niya siya lang yung angat, siya lang yung bida. Yan. The devil mga kapatid. Ang nga ito, yung tao nga na sumasabot tayo sa inyo, ay binibigyan ka ng ng mga ritual na kung ano-ano dito. Maaring ang inyong mga, kung ikaw man ay manggagamot dito, maaring pinagkakagulo kayo ng inyong pamilya dito mga kapatid. Parang may ritual itong isinagawa sa inyo para pabagsakin, para magkandagulugol, magkanya-kanya kayong pamilya dito. Kasi ito mga kapatid, kung patuloy siyang magpapalamon sa inggit, galit ng mga taong sumasabotay sa inyo, yan, magiging alipin ito ng mga demonyo, magiging alipin ito ng demonyo. Itong tao na ito ay ginagamit yung pangalan ng ating Panginoon, yan, ginagamit niya
Pero ang sa kanya, sa puso at isip nito, puro inggit, puro galit, puro pamumuna ng kapwa ang nakikita ng taong ito. Parang pakitang tao lang ba sa kunyari sa inyo, sa social media, itong tao na ito. Pero nilamon ito ng ng kasamaan. Pagpatuloy niyang patuloy niyang gagawin ang kanyang pananabutahe, ay lalamunin ito ng kasamaan, mga kapatid. Yan. Baka babawiin ang kanyang kaalaman at baka mauwi sa dilim dahil ginagamit niya ito sa panunubok o kung ano man ang ginagawa niya. Maaring nga na may nakikita ako dito na isa rin siyang alagad kuno ng Panginoon, na ginagamit ang ng Panginoon. Ngunit mga kapatid, yung parang kunyari gagamutin niya tapos bibigyan niya ng sakit, yan, pagagalingin niya ulit. Ito yung niya, parang sinusubukan niya ba kung epektibo yung ginagawa niya, kung epektibo o hindi. Ayan, may iba dito nakikita ko may halo yung kaalaman nilang kaliwa. Hindi lahat, may mga nakikilala ko mga manggagamot na puro talaga kanan. Pero may yung iba na rin ay nahahaluan na ng kaliwa, dala ng inggit at galit, mga kapatid. Ayan, natakot masapawan. Ayan, isa rin dito sa mga iba sa nyo na rin mga kapatid, sa mga manunood nito, kasi spiritual to spiritual ito, mga kapatid. Yan, King of Pentacles. Yan, kasi nasa sayo na lahat, kaya kinainggitan, mga kapatid. Kompleto lahat ng nasa sayo ay gusto niya itong kunin, pa spiritual o kung sa kayo man ay mga hindi kayo nag-aaral ng mga spiritual, maaring yung mga naipundar mo dito ay gusto niyang angkinin, mga kapatid. May mga tao talagang sakim, ganid, mga kapatid. Mga ganid ito, yung gusto lang na sila lang yung makikinabang dito. Yan. Ito kasi, takot kasi ito, mga kapatid, baka sa susunod na ikaw ay umangat sa buhay. Umangat ka sa buhay, magkaroon ka ng magandang negosyo dito, magandang negosyo o kung ano man ang nakikita ko dito. Negosyo kasi lahat ng blessing o pentacles nasa sayo Kaya ginagawan ka nito ng ritual. Yan, kaya sinasabotahe ka niyan. Yan. Itong Queen of Cups, mga kapatid. Makuha man niya ang iyong ang tinatawag na ang pinagkaloob na kaalaman sa iyo, ay malilito ito, mga kapatid. Hindi niya alam kung paano niya gagamitin ito sa spiritual. Yan. Pero kung sakaling kayo man ay hindi kayo nagtatak ng spiritual, kung nakuha man niya ang nais niya makuha sa inyo, hindi niya ito basta-basta mawawala ito. O kung sakaling kayamanan ito ay maaaring malustay agad nito ang kapirahan. Ayan. Nagre-recruit pa ito ng mga kaibigan niya, mga kapatid. Yung mga taong kalapit mo ay sinisiraan ka, parang nire-recruit ka, bini-brainwash ka. Kaya minsan mga kapatid, minsan nai-impluwensyahan nitong tao na ito. Kaya may alam, pero yung iba po, mga kapatid, iniiwasan na ito dahil nakakaalam na naman ng iba na hindi mo naman siya inaaway o ginagawa ng masama, pero ang tingin sa iyo nito kalaban. Kaya minsan ay iniiwasan nito ng ibang tao, parang pinapakisamahan niya lang nila itong tao na itong nananabutay sa inyo, parang pinapakisamahan lang, yung akala niyang tunay niyang kasama, pero hindi.
Hindi mga kapatid. Kasi alam na ng mga taong kanyang alam ng mga taong pinakisasamahan niya kasi hindi magandang ugali. Ayan, kasi kung sakaling pumunta man siya sa isang lugar o sa kanilang kaibigan, nahihiya namang itakwil yung kanyang kaibigan gawa nung siyempre kaysa sa pinapakisamahan na lang itong tao na ito. Ito kasi mataas ang tingin nito sa sarili ng mga taong nananabutay sa inyo. Yung iba hindi naman naniniwala na ginagawa kang kalaban o ginagawa kang kaaway na wala namang kayong ginagawa sa kanya. Kaya ito yung nagre-recruit ito. Tanga lang yung maniniwala dito sa taong ito. Ito kasi nilamon to ng inggit eh. Nagsisales talk to kung ano yung mga pinagagagawa nito. Kung anong kasiraan, kung ano yung ginagawa sa yung di maganda. Yan. May mga tao namang nakikinig sa kanya pero tinatawanan lang siya. Yung iba pinapakisamahan. Yung tingin ng iba, yung tingin niya sa sarili niya ay yung tunay kaibigan pero pinapakisamahan lang siya. Mga kapatid. Yan. Judgment. Ayan mga kapatid. Magtatagumpay ka dito, hindi ito magtatagumpay mga kapatid. Sa kanyang ginawa sa iyo, maaring inatake ka nito sa spiritual, siniraan ka man nito, ginawan ka man nito ng hindi maganda, mananaig pa rin ang kabutihan dito mga kapatid. Ni kahit kailan ang kasamaan na hindi mananaig sa kabutihan mga kapatid. Yan. Ang liwanag pwedeng pumasok sa dilim pero ang dilim ni kahit kailan di kayang pasukin ng liwanag. Dahil pag once na makapasok sila sa liwanag, masisilaw at matutunaw sila. Ayan. Kaya kung sa spiritual man, advice ko lang, kung binigyan man kayo ng kakayahan ng ating Panginoon na makapaggamot, ay alagaan ninyo ito at mahalin mga kapatid. Dahil ito ay mas higit pa sa ating kayamanan. Pag ginamit ninyo sa maganda, ay aani kayo ng pagpapala mga kapatid. Aani kayo ng pagpapala mga kapatid pag ginamit niyo sa kabutihan. Pag ginamit naman niyo sa inggit, pag kasi ang tao na inggit mga kapatid, walang maidudulot na mabuti yan, kundi sama ng loob. Kasi tinutukso yan mga kapatid. Binibigyan ka ng pagsubok. Bago ako naging manggagamot, ang dami kong pagsubok na naranasan. Ang dami kong nakilalang tao na dumaan sa buhay ko na akala ko tunay, habang tumatagal pala iba ang pakikitungo. Yan. At sa panggagamot kasi mga kapatid, pag ikay naging ganap na manggagamot, sasabihin nilang hindi ka aangat. Oo, hindi ka aangat mga kapatid. Ang importante doon, makakatulong ka. Kasi sa panggagamot, kahit wala kang amo mga kapatid, wala kang amo, kahit maghapon ka lang sa bahay mo, yan, kahit paghapon ka lang o may isang pasyente o dalawang pasyente ka, okay na yun mga kapatid. Na importante na katulong ka dito kung ikaw ay manggagamot. Yan. Kasi may ako dito umaangat, yung iba dito sa umaangat kayo dito, ang dami yung naipundar. Sa mga tao na hindi naman sa spiritual. Yan. Takot kasi yung ibang mga sa inyo na masapawan sila. Kaya ginagawa nila ang paninira. Kasi kasiyahan nila yun mga kapatid. Kasiyahan nila yun. Hindi naging masaya ang buhay nila kung hindi sila naninira, hindi sila nangbabara ng tao. Kasi pag tahimik lang sila, sumasama ang loob nila. Kaya dinadaan nila sa simpleng insulto. Kunyari tatawa itong mga taong ito, pero deep inside sa loob-loob nito, nasasaktan ito mga kapatid. Ayan mga kapatid, mabibigo itong tao na ito, bigo ito, o sakaling aalis man siya, kasi kahit anong kuha nitong mga kung ano mang naipundar mo, ay hindi niya makukuha ito mga kapatid. Mahihirapan ito, mabibigo itong tao na ito. Ayan ang mga sa mga taong nananabutahi mga kapatid.
kahit gawan man kayo ng kung ano-ano, mga sumpa man yan, ritual o kung ano mang ritual ng kasamaan, ay ano po mga kapatid, hindi yan mananalo basta mananaig ang kabutihan sa kasamaan. Laging mangingibabaw ang kabutihan. Sa akin mga kapatid, bago ako naging isang manggagamot, ang dami kong panlalait na natanggap. Yung mga nanlalait sa akin, mas malala pa ang kanilang buhay mga kapatid. Mas malala pa ang panglalait nila sa akin na dito aasinso yung panggagamot, wala daw perang kikitain, di daw nakakabuhay, di daw mabubuhay ang pamilya. Hindi mga kapatid. Sa panggagamot mga kapatid ay nabubuhay din. Mabubuhay ang ating pamilya sa panggagamot. Kahit kami dati ng mga bata pa kami, ay binuhay din kami ng aking papa sa panggagamot lang. Mga kapatid. Papa ko manggagamot din dati. Yan. Kahit pa 20-20 lang ang sanag nun sa aking papa. Ako dati ay sumasama ako sa panggagamot doon. Kahit pa 20-20 lang yun, nakakabili kami ng, kasi malaki pa dati yung 20 pesos, nakakabili ka pa ng Milo, kape, asukal, ay sa 3 pasyente sa isang araw, makakabili ka pa ng bigas dati 1 kilo. Nabuhay kami dati sa panggagamot lang ng papa ko. Ayan. Kaya nasa tao naman yun mga kapatid kung gagamitin ninyo ang inyong kaalaman sa kasamaan at saka hindi maganda talaga mga kapatid. Pag kasamaan kasi ang pinapairal natin, kung ang isang manggagamot ay nagpapabayad po mga kapatid, hindi po umaasenso. Merong iba umaasenso, pero yung iba naman ay sakto lang din. Tulad ng iba, yung mga mangkukulam, may din, pero hindi naman sinasabi na ang pera madaling mawala pag galing sa kasamaan. Pero pag ginamit mo, pag galing sa kabutihan ang yung pera ay matagal maubos o mawala dahil marunong kang humawak. Ayan. And dito mga kapatid, at hanggang dito na lang. At God bless us all. Pagpaumanhin po ninyo ako dahil ngayon lang ako nakapag tarot card, gawa nung busy din ako mga kapatid sa gamutan. Minsan sa isang araw ay may mga 5 pasyente, kaya minsan hindi na po ako kasi pag nakaano na ako dito, pag naka plaster na ako dito sa sa ating table at may dumadating na pasyente ay nauudlot, kaya hindi ko na lang tinutuloy. Yan. At ngayon saktong Martes ay gumawa ako ng ng video para mapakinggan naman ng ating mga manonood. At hanggang dito na lang mga kapatid, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.